Dahil nga po sa merong paparating tayo ng sama ng panahon, tayo po ay dapat ay maghanda sa paparating na bagyo, hindi handaan ha. Paghahanda para maging safe po ang inyong mga bahay. At heto na nga't may mga dalagang panali ang aking ama. But yes, hello. Sa Yummy Vlog nga po pala. At ngayon nga lang po ako makakapag-upload ng vlog natin dahil nga ako ay isang linggo nung nagpahinga sa ating pag-edit ng vlog. Sapagkat mas ninaas ko nga po muna magpahinga dahil nga ako ay ilang araw nang hindi gaanong makatulog. At madalas po akong inaatake ng insomnia kaya hirap na hirap po ako talagang makatulog. Pagpasensya nyo na po kung nakakalat yung mga bote-bote. Ngayon ko lang po talaga naisip na maglinis-linis. Ay kung kailang babagyan saka naglilinis, inaayos ko lang naman po yung mga nakakalat na mga bote-bote na plastic at yun lang. At dito nga sa part na to, kung napapansin ninyo, umakyat yung aking ama at ang aking kapatid dahil nga sila yung magtatali dito ng tali para sa mangyero. Habang ito, wala pang hilamos at mukhang ewan. Nagising nga ako ng tanghali na, siguro mga bandang alas 8. What? Kaagap mo gumising ay tanghali na. At dahil sa kasarapan ng tulog, hindi ko napansin, nakawala na pala sa hawla ang dalawa kong kuting. Ay, kuting, malalaki na yun. Hindi na kuting yun. Bulaga, anong ginagawa mo dyan? Hoy! Anong ginagawa mo dyan sa loob ng CR? Saan ka? Mimes! At ayun na nga, tinaguan na nga po ako. At yes, mabalik tayo dito sa pinapagawa ng aking asawa dito sa aking ama. Kasi nga hindi nga siya marunong magtali. Dahil hindi nga marunong magtali ang aking asawa, ay pinapunta nga niya yung aking ama dito sa Katanawan para naman daw hindi na siya ganong mag-alala kapag dumaan na ang bagyo dito sa atin. Ay grabe ba? Nagpatali nga itong aking asawa dito sa bubong namin. Dahil nga sa nag-worried siya na baka lipa rin daw nga ng bagyo sa lakas ng hangin. Lalo na daw kasi nga malaki at talagang nakasubaybay siya sa bagyo at inaasahan na sana'y lumiwas at hindi na tumama. Pero kung hindi man tumama, okay na okay. Pero mas mainam na dapat pinaghahandaan pa rin. Dapat maging mapagmatsyag. Parang Girl Scout lang, dapat lagi kang handa. Oh, yeah. Kasi hindi naman natin talaga alam kung malakas ba or katamtaman or ano. Kasi nga nakalagay super typhoon na eh. At sa araw nga na ito, ay kalmang-kalma kung inyong mapapansin. Ngunit dito nga sa binibidyohan ko sa langin, ay may napansin ako na napakaraming ibon na lumilipad. Yes po, kung inyong mapapansin, napakarami talaga. At hindi ko nga alam kung anong klaseng ibon yan dahil napakatataas nga. At ang sabi ng aking amay, uwak daw yon. Ako, posible bang lumipad ang uwak ng ganyang kataas? Well said, karamihan nga sabi ng ibang matatanda, ganoon daw talaga pag ang uwak, ang mismong sign na nagbibigay sila na mismong naguhudyat sa atin na may masamang panahon talaga darating dahil sila yung kauna-unahang nakakaramdam nito kaysa sa atin. Pagpasensya nyo na po kung medyo maingay ang aking pagbabay sa over dahil maingay po talaga kaya itong sinasabi ko sa inyo, napaka mahirap mag-vlog, lalo na kapag may bata kang makulit at malikot. At kaya ngayon lang din ako nakakapag-voice over, nakakapag-edit ng mga vlogs kasi nga ang hirap ng aking pinagdadaanan sa buhay ngayon. Wow, pinagdadaanan. Minsan kasi ang hirap pag iisa ka lang sa bahay kasama mo ang iyong anak at wala kang ibang maasahan dahil nga may mga bagay na dapat unahin. Being a mother, kailangan nating unahan ang aking baby na napakalikot. At dahil minsan ay hindi natin napapansin ay nadidisgrasya na sila. Kaya ito minsan din, hirap din ako sa paglilinis. At way back time, ang aming bahay nga po pala, gawa nga lang po pala ito sa Cocalamber at Hardiplex. Yes. At ang nagsisilbi naman bubong namin ay kundi ay ang yero na brand ay Coloro. What? Hindi ko alam. Kololo pala yun kasi nga ang yero alam ko manipis lang kasi ito makapal-kapal. At ito nga pala yung mga retaso lamang na may damage na. At yung iba naman ay malamang binili. Bago eh. At sa panahon nga ito lang muna ang aming bahay dahil wala pa nga kaming pera at nag-iipon pa kami. Yung iba dyan sasabihin, mayaman na yan kasi Chinese ang asawa. Oy, nagkakamali kayo dyan. At kung malalaman nyo lang ang punot dulo ng kwento ng buhay namin, ay nako, ganun kahirap. Lalo na sa panahon ngayon, sobrang mahal ang bilihin. Hindi mo alam kung paano ba magbabudget ng pera. Ay nako. Kaya ang masasabi ko lang, walang silbi ang pagtaas ng sweldo kung ang mahal ng bilihin ay pataas din ang pataas ang value. Ultimong isda nga ay ginto ang presyo. At sa part nga na ito na nagising na ang aking bebe at napansin nga niya, sinilip na niya ang kanyang lolo. Aba, na ito na aking lolo at nagtatali. O ay hala siya, hanggang dito na lang. Ang masasabi ko lang ay dapat tayo ay mag-ingat at maghanda at asahan ninyong mag-charge na kayo ng mga cellphone ninyo, mga ilaw nyo at paniguradong mawawalan tayo ng kuryente. At kapag may mga tao pumunta na sa atin para mag-warning ng lumikas, ay lumikas na po tayo para safe naman tayo. At syempre mag-react tayo ng mga food at mga gamit na dapat nating isupot na ayaw nating mabasa. At yun lang po ang aking masasabi. Sana ay maging alerto tayo at maging handa. At hanggang dito na lang yan. Kaya wag niyo pong kakalimutan mag-follow. See ya! Bye-bye!